Okay, magandang hapon po sa inyong lahat at muli po tayo ay 4 p.m. na ulit and mag-start na po ulit tayo sa atin pong live every 4 p.m. So, sige po, pray po tayo saglit. Lord, salamat Panginoon sa pagkakataong ito. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Mahayag ang mga salita mo sa amin sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Okay, so pagpapatuloy po natin yung ating pong nasimulang topic at ayun, sinimulan ni Pastor Francis. Sinundan ni Pastor Rogelio. Okay, so ano po, napakaganda nung title, sabi niya, Why aren't you changing if you're reading the Bible? So naalala ko po nung camping, camping po natin to noon sa Nueva Ecija. Isa sa topic ng magazine na yung soul, yung pong magazine ay yung isang topic doon, Soul and Spirit. Sabi doon, ang nagpapaborn again sa ating soul ay ang Word of God. So ngayon, kung binabasa lang naman at hindi sinasabuhay, nawawalan ito ng bisa. And po yung sabi doon, yun ang yun nagpapaborn again sa soul. Yung Word of God, yung pagbabasa natin ng Word of God. Ito yung nagko-correct sa atin, ito yung naglilid sa atin. So, nabuborn again tayo doon na, kumbaga, yung nabuborn again, nababago tayo araw-araw. So, yun po, ito yung topic natin ngayon. At pagpatuloy po natin, at sabi po dito, endure trials with faith. Number 5 na po tayo. Endure trials with faith. So, ito po yung panglima. Hindi ko na po binanggit pa yung 4 na naituro na po sa atin ni Pastor Scott, ni Pastor Oge. At ngayon po ay yung number 5 na, doon na po tayo sa endure trials with faith. Ayan, paano nga ba natin matututunan ito sa Biblia na mag-endure ng trial sa pamamagitan ng pananampalataya? Ayan, sabi dito, kapag nag-aaral tayo ng Biblia, matututunan nating magkaroon ng pananampalataya or madedevelop po ang ating pananampalataya. Bakit? Kasi ang Word of God ay nagtuturo at maraming mga pangyayari sa Biblia na nagpapakita po ng tagumpay ng mga mananampalataya, tagumpay ng maraming mga nauna sa atin, ay sila po ay nagtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya na dumaan po sila sa maraming pagsubok, dumaan sila sa talagang mga problema, pero natutunan po nilang manalig, natutunan po nilang manampalataya sa Panginoon at dahil doon, sila po ay nagtagumpay. Ito yung kagandahan na natuturo po sa atin, na nai-impart sa atin, na natututunan natin sa Biblia na kung hindi po tayo magbabasa ng Bible, hindi natin mababasa yung mga stories, yung mga pangyayari doon sa mga nauna sa atin kung paano sa pamagitan po ng faith ay nakamtan nila ang mga bagay o mga tagumpay na inilaan sa kanila ng Diyos. At isa pong pangyayari dito sa Biblia na makikitaan po natin na gumana yung faith, nandun yung pananalig. Isa lang pong simpleng pangyayari dito sa Matthew chapter 17 verse 24, noong meron pong pumuntang maniningil ng buwis doon sa templo at sinisingil po sina Pedro, ang Panginoong Hesus, sila sinisingil doon nung maniningil ng buwis. So, nagsabi ang Panginoong Hesus kay Pedro kung dapat ba talaga magbayad ng buwis, pero sabi niya, anyway, okay lang, sige, para wala na lang pagtatalo, okay, bayaran natin ng buwis. So sabi niya, manghuli ka ng isda at doon sa unang mahuli mong isda ay buksan mo yung bibig at kunin mo doon yung pilak. Ano po? At yun po ang nangyari. Nangisda sa lawa si Pedro at nung mahuli niya na yung isda, ang ginawa niya, binuksan niya yung bibig nung isda. At nung mabuksan niya yung bibig ng isda, nakita niya doon yung malaking piraso ng pilak. At yun ang ibinayad nila sa kanilang buwis na dalawa nila ng Panginoong Hesus. So, kumbaga, kita po natin na sabi doon, endure trials with faith.
mayroon pong mga pagsubok na dumarating at kagaya nito, sino po dito ang sinisingil? Sino dito ang may utang, sinisingil? Ang Panginoong Hesus, sina Pedro, nung time na yon, nakaranas sila ng paniningil. Siguro po, pag kami naniningil ng utang at wala kang pambayad, talaga pong rattle ka, may stress ka, mape-pressure ka dahil wala kang pambayad Ngayon, iisip ka ng paraan, gagawa ka ng paraan para matugunan yung pangailangan. Pero alam niyo po, ang isang bagay dito na matututunan natin, kapag meron tayong kailangan, pag meron po tayong nakikita natin may problema, may pagsubok tayong dinaraanan, alam niyo po, si Pedro pumunta kay Jesus, sabi niya, Panginoon, anong gagawin natin? Alam niyo po, ang sagot ng Panginoon ay kakaiba sa kaparaanan ng tao. Sino ba naman ang mangingisda para makakuha doon ng pera? Siguro yung isda ibebenta. Pero kunin mismo doon sa bibig ng isda yung pera, ay ano yun? Hindi paraan ng tao yun. Paraan ng Diyos. At alam niyo po, ang napakaganda, ito'y nagtuturo sa ating manampalataya sa kaparaanan ng Diyos. Papaanong tutugunin ng Diyos, paanong pagtatagumpayin ng Diyos sa pamamagitan ng mga pamamaraan niya. At nakita po natin, effective po ang pamamaraan po ng Panginoon na pagtagumpayan nila yung pagsubok na yun, na pagtagumpayan nila yung problema na yun. Kaya ito po ito yung natutunan natin. Minsan, dead end na. Wala ka nang masulingan. Pero kapag lumapit ka, tumawag ka sa Panginoon, ito ang nagiging bunga. Yun sa mga bagay na imposible, nagiging posible kasi bakit nade-develop po, natuturuan tayong manalig, manampalataya sa Panginoon. Sino pa? Yung merong anak, yung kasabay na yung may babaeng dinudugo, di po ba? Nandun. Yung tatay ay papunta doon sa anak, isinama ang Panginoong Hesus. Pero meron pang merong nag-abala. At yun nga, yung babaeng dinudugo. Ngayon, may nagbalita na, sabi nung may nagbalita, ay huwag niyo na pong abalahin ng guro, patay na. Patay na daw yung anak, sabi doon. And sabi sa kanya ng Panginoon, manalig ka lang. Okay? At alam niyo po, andun, nakita natin yung story at nandun po na buhay po yung bata. So, ganoon po yung bagay na makikita natin na ito yung dulot po, yung natututunan natin sa at tinuturo sa pangyayari sa Biblia na yung mga bagay na pwede mong pagdaanan ay mapagtatagumpayan sa pamamagitan po ng pananampalataya. Okay, so sa ipa dito, trials produce steadfastness dito sa James 1 chapter 1 verse 2 to 4. Ano po? Sabi niya dito, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na naparatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. So, ito po sinasabi ng Biblia, tinuturo ng Biblia, kung dumaraan ka man sa pagsubok, huwag kang malungkot. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi yung pagsubok na yan yung mag-aangat sa'yo. Yan yung magle-level up sa'yo. Na yung magpapatibay sa'yo na kahit na dumating minsan ng mga talagang sobrang bibigat pero dahil na-train ka sa magliit na pagsubok, matibay ka na. Pero kapag hindi ka nag-aaral ng Biblia, hindi mo sinasaboy ang Biblia, andun, nagiging mahina ang isang Kristiyano at dahil doon, konting pagsubok lamang ay bumibitaw na. Okay, so, dito po sa Hebrews 12:11, sabi niya, He disciplined those He loves. At ganun po naman talaga, sino ba yung ama na yung anak niya mali-mali ang ginagawa tapos hindi dinidisiplina, sorry. Hindi dinidisiplina. Kapag mahal, itutuwid yan. Itutuwid yan. Kasi bakit? Kapag nagpatuloy sa mali, sigurado mapapahamak. Kaya ito yung natuturo sa atin ng Biblia. At sa pamamagitan ng pagdidisiplina rin, andun po na natututong magtiwala. Again, pananampalataya, pagtitiwala. Na yung ginagawang pagtutuwid ng Panginoon ay hindi sa ikapapahamak mo, hindi sa ikasisira mo, kundi yun ay para sa ikabubuti mo. Ngayon, pagka hindi natin nalaman, hindi natin nabasa sa Biblia, hindi tayo nakinig, hindi tayo naturuan,
Kapag napagsabihan, mangyari niyan, akala nga, parang feeling, inaapi na agad. Kasi napagsabihan, kinokorek. Eh kung nalaman niya na ito palang pagdidisiplina is pamaraan ng pagmamahal, hindi siya lalayo. Hindi ka lalayo sa Panginoon. Pagka dinidisiplina ka, pag pinagsasabihan ka, kapag kinokorek ka. So, yun po ang kahalagahan na tayo po ay nagbabasa, nag-aaral ng Biblia. And sabi nga dito, the Bible teaches us to be submissive and obedient. Okay? Kapag dumaraan po tayo sa mga pagsubok, tanong natin, Lord, anong itinuturo mo sa akin? At gaano pa ako yung matututong magtiwala sa iyo sa pamamagitan nito? Okay, so yun po yung mga bagay na makita natin doon. Ano? So number 6 po. Okay. And sabi dito, number 5, balikan ko, endure trials with faith. Yun po. And then number 6, grow in love and humility. Yan. Sa pag-aaral po natin ng Biblia, lalo pong nag-grow yung ating pong pag-ibig. Lalong natututo tayong magmahal, natututo tayong umunawa sa mga, minsan mahirap unawain, mahirap intindihin. Pero dahil tayo po ay nagbabasa ng Biblia, dapat na matutunan natin na lalong, kumbaga makikita natin ano ba ang karakter ng Panginoon. At kung tayo sa Panginoon, sabi nga, Christian ay Christ-like. So, nagiging kalarawan tayo ng Panginoon. Ang imitate natin, ang gagayahin natin, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At ang Panginoong Jesus po, laging nagmamahal at nandoon lagi yung kapakumbabaan. So, love is the evidence of maturity. Ibig sabihin, kapag ka marunong ka magmahal, nagmamatured ka na. Okay, so, sabi dito sa John chapter 13, verse 35, by this, all people will know that you are my disciples. Sabi doon, kapag nag-iibigan kayo, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Pero, yun po Kaya kumbaga, kapag nag-aawayan na, nagkakagulo na, nagkakasira-sira na, ganun, ay kumbaga magsisilbing paalala sa atin na, sabi doon, kung kayo mag-iibigan, makikilala natin kayo mga alagad ko. Paano kung hindi nag-iibigan? So, maliwanag na makikita na, parang kabaligtaran. Ibig sabihin, sinasabi niyong anak kayo ng Diyos, pero dahil sa ganyan ang gawi, sa ganyan ang ginagawa, pinapakita na parang pinapasinungalingan na anak nga ng Diyos. So, mangyari, anak ka ba talaga ng Diyos? O anak-anakan or akala mo lang anak? Kasi hindi tayo uma-align sa kung ano ang karakter ng Panginoon. Dapat yung karakter ng Ama, yun ang namamana ng isang anak. Ano po? Sabi niya nga, okay, so andun po lalo pang lumalago yung pag-ibig. Okay, sabi nga dito sa Romans 12 verse 20, but if your enemy is hungry, feed him. Okay? Kapag daw yung kaaway mo nagugutom, ito yung tinuturo ng Biblia. Ngayon, maaaring hindi agad-agad na parang, tinuturo ng Biblia, pakainin mo, mahalin mo. Medyo, sa una, mahirap. Talagang, kasi nga, galit ka, tapos mamahalin mo. Pero kung nakikita natin, ito ang tinuturo ng Biblia, maano tayo, unti-unti, matututo natin, maring hindi mo agad mahalin, pero matututunan natin na unawain yung kaaway natin, ano ba ang pinanggagalingan niya, bakit ba siya nagagalit, bakit ko ba siya nakakaaway, baka naman ako may mali din. Hanggang sa unti-unti makita natin, eto na, maunawaan natin ang sinasabi ng Panginoon na sabi doon, love your enemy. And then, ito, sabi niya, but if your enemy is hungry, feed him. Okay? So, sabi pa dito sa 1 Peter chapter 5, verse 5, clothe yourselves with humility. At kayo naman mga kabataan, sabi, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia, magpakumbaba kayong lahat, sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Okay? Sabi doon sa English, God opposes the proud, but gives grace to the humble. So, andun po, kapag ito yung tinuturo ng Bible, na kapag mayabang ka, mapagmataas ka, may kalaban mo ang Diyos. Sabi niya, God opposes the proud. So, hindi natin gugustuhin makalaban ng Panginoon. Hindi natin gugustuhin yung parang ayaw ka ng Diyos. Kaya, the more na nag-aaral po tayo ng Bible,
at ina-apply ito sa atin pong buhay na ano tayo, napoporma tayo sa kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya sabi nga doon, ano yung title natin, why aren't you changing if you're reading the Bible? Syempre, dapat nagbabago ka. Hindi yung, kumbaga parang hindi nagbabago. Ano po? Maring hindi agad-agad, pero sa patuloy nating pag-aaral ng Word of God, nababago po tayo araw-araw. Okay, so, andun po yung mga bagay na nasabi pa dito, ito po, the Bible teaches us to love and be humble. So, ito po ay ang mga kabilang dito. This includes forgiving others. Kapag tayo po ay nagmamahal, and natutong pakumbaba, we learn to forgive. Yan, natututo tayo mag-forgive. Bakit? Yun nga po, sabi ko nga kanina, na unti-unti nating dumadating tayo sa pagkaunawa, bakit nangyari ito, bakit ganito, ganyan, bakit naging kaaway mo ito. So, nare-realize natin and magkakamot tayo doon sa pagpapatawad. Kasi meron pala lamang na hindi pagkakaunawaan, meron lamang pala hindi sinasadya mga pangyayari ganon. So, yun po ay naglilid sa atin upang tayo po ay makapagpatawad. And sabi pa, serving instead of seeking recognition. Yan po, nadadala tayo doon sa humility ba? Na sa halip na gusto natin lagi ay papuri, laging ma-appreciate, mas mahalaga makapaglingkod po tayo. So, and then, speaking truth with gentleness. Hindi yung totoo nga sinasabi mo, ang yabang naman. Pero, sabi dito, speaking truth with gentleness. Andun po, So, kapag tayo po ay nag-aaral ng Word of God, makikita po natin na unti-unti, napoporma, nababago, at nagiging kalarawan po tayo ng Panginoong Jesus. Alam niyo po, yun nga sabi doon, nag-search po ako nag-search po ako sa Google. Sabi ko, tingnan ko nga kung ano sasabihin ng Google kapag tinanong ko kung sino ba ang mga tao na nabago sa pamagitan ng pagbabasa ng Bible. Alam niyo po, maraming sinagot ang Google at na sinabi niya mga nagbago. Ito si Saint Augustine of Hippo, sabi niya noong 354 to 40 AD. Then si Martin Luther, si William Wilberforce, Harriet Tubman. Ito pa, si John Newton. Sabi dito, si John Newton, a former slave ship captain who converted to Christianity after reading the Bible and later wrote the hymn Amazing Grace. So, andito po si C.S. Lewis, sabi pa dito, Martin Luther King, ang dami po ng mga taong nabago dahil sila po ay nagbasa ng Biblia, nagbasa ng salita ng Diyos, at yun po, nagkaroon ng changes sa kanila pong mga buhay. Okay, at sabi po dito, the common factor in this transformation is not just reading the Bible for information, but applying its teachings, the Word of God, to one's life, which is said to lead a new creation. So yun po ang nasabi doon, yung common factor doon sa transformation, hindi lamang yung pagbabasa ng Bible for information, kundi ito po ay yung pag-apply ng mga bagay na tinuturo ng Panginoon. Okay. So, sabi ko nga po kay Tantan, bakit paano ka gumagwapo? Lagi daw siyang nananalamin. Okay. So, laging nagsasalamin. Ano sabi ng Santiago chapter 1 verse 22 to 24? Ang salita ng Diyos parang pagharap sa salamin. So, kapag lagi kang humaharap sa salamin, makikita mo yung mali mo, makikita mo yung dapat mong i-improve. And dahil doon, nag-i-improve ang sarili mo, nag-i-improve ang itsura mo. So, ganun din po sa Bible, kapag lagi po tayong mag-aaral, lagi po tayong magbabasa, at i-apply natin to sa ating pong buhay, hindi pwedeng hindi magbabago ang isang Kristiyano, hindi magbabago ang isang tao. Kagaya po ng mga tao sinabi dito, and napakarami pa po na mga tao na dahil sa pag-aaral ng Biblia, pagbabasa ng Biblia, nagkaroon ng pagbabago ang kanila po mga buhay. So, marapat po na syempre tayo po mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, ay lalo tigit na nagbabago araw-araw kasi tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. So, nawa po ay tayo po ay may mga bagay na
na kita ngayon, natutunan pa at nadagdag na makita natin na napakaganda mag-aral ng Word of God, ang salita ng Diyos, at tayo pa ay magwakas sa panalangin. Maraming Diyos, salamat po sa hapon na ito na muli, O God, ay napag-aralan po namin ang iyong pong mga salita, ang kabutihan nito, O God. Kaya naman, Panginoon, dalangin ko nga, O God, na bawat isa, O Diyos, ay patuloy pa na magsaliksik, mag-aral ng iyong mga salita, i-practice ito sa amin pong mga buhay. Sa gayon, O Diyos, makita kami nga po yung mga tagasunod mo, kami yung mga anak mo. Kaya, Ama, salamat na marami sa iyo. Ito po ngayong panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, God bless you po. Praise the Lord.